Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang po sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyong channel. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Roden. Itong aking ikikwento sa inyo ay naging karanasan ng aking lolo noong siya ay tumungo sa probinsya ng kanyang tiyuhin. Buwan ng Mayo iyon, at dahil wala namang gagawin si lolo, nagpasya siyang tumungo sa baryo ng kanyang tiyo Pipoy. May babuyan daw kasi sila at balak sana ni lolo na tumulong doon para kahit papaano ay may kikitain din siya. Pagdating nga niya doon, agad niyang sinabi sa kanyang tiyo Pipoy ang kanyang pakay. Natuwa naman yon dahil magkakaroon nga sila ng katulong. Magmula noon, doon na sa tiyo Pipoy niya nananatili si lolo. Siya ang naglilinis sa kulungan ng mga baboy at siya rin ang nagpapakain sa mga yon. Hindi naman nabahala si lolo na may masamang mangyari sa kanya doon kapag nagbabantay siya ng gabi sa babuyan, sapagkat pinapaligiran naman ng bakod ang kanilang pigiri. Isang araw, nagkwentuhan si lolo at ang kanyang tiyuhin. Nalaman ni lolo na may gumagala raw sa kabilang baryo nila na mga pamilya ng mga aswang. Tuwing malalim na ang gabi, sinabi naman nito na walang dapat na ikabahala si lolo dahil ang sabi niya, baka propaganda lang iyon ng mga batikang magnanakaw sa kanilang bayan nang sa gayon ay matakot ang mga tao. Dahil nga malakas ang kutob nilang gawa-gawa lang ng mga magnanakaw ang ganoong istorya para mas mapadali ang kanilang trabaho. Pinagkalooban ng kanyang tiyo Pipoy si lolo ng baril. Sinabi nito na gagamitin lamang iyon ni lolo kapag may pumasok sa kanilang babuyan. Nagpasalamat naman si lolo sa kanyang tiyuhin at pagkatapos ay tinanggap niya ang baril na yon. Kahit paano, ay naging panatag na rin si lolo sa kadahilan ng may armas na siyang magagamit kapag pinasok sila. Isa pa ay liblib ang baryo ng kanyang tiyo Pipoy, kaya posibleng may mga ligaw at mababangis na hayop na papasok doon. Makalipas ang ilang araw, at wala namang napabalitang nakarating na ang sinasabi nilang pamilya ng mga aswang sa nayo ng tiyuhin ni lolo. Ang sabi pa nila ay tama nga ang haka-hakang propaganda lamang ng mga magnanakaw yon. Wala naman daw kasing makukuhang mga mahalagang bagay sa kanilang nayon dahil mahirap lang ang mga tao roon. Kaya hindi na nakarating ang grupo ng mga magnanakaw na yon. Subalit isang gabi, habang nananabako si lolo sa labas ng kanilang babuyan, ay may nakita siyang paparating. Sa kanyang tansya ay nasa 4 na tao yun. Dahil wala naman silang inaasahang bisita ng mga oras na yon, nagkaroon ng kakaibang kutob si lolo. Pinatay niya ang kanyang tabako at pagkatapos ay nagpasyang magtago muna. Nang makahanap na siya ng matataguan, nagmatsyag siya sa paligid. Nakita niyang panay ang tigil ng 4 na iyon at nagpapalinga-linga sa paligid. Walang ano-ano. Nakita daw ni lolo na parang umupo iyon kagaya ng palaka ang dalawas sa kanila. Nung una, inakala ni lolo na baka napagod lang yon. Subalit napakusot talaga siya ng kanyang mga mata nang makita niyang lumundag ng napakataas ang dalawa at agad na sumabit sa pinakamalapit na puno ng nyog. Alam niyang hindi siya namamalikmata noon dahil nakita niya yon sa tulong ng liwanag na mula sa buwan. Alam din niya na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin dahil narinig naman niya ang kaluskos sa ibabaw ng nyog. Agad na idinako ni lolo ang kanyang paningin sa dalawa. Subalit hindi na niya nakita ang mga yon.
Nang mga panahong yon, narinig niyang nag-iingay ang kanilang alagang baboy. Naisip ni Lolo na may buntis pala silang baboy at baka kung ano na ang nangyayari doon. Gawa nun, nagpasya siyang maglakad patungo sa kulungan ng baboy. Nakakatatlong hakbang pa lamang siya noon nang panindigan siya ng balahibo sa kanyang batok. May kung anong takot siyang naramdaman ng mga panahong yon. Kaya ikinasa niya ang kanyang baril at inihanda ang kanyang sarili. Nang mga sandaling yon, nagpasya si Lolo na tumingala ulit sa ibabaw ng nyog at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang malaman niyang wala na rin doon ang dalawa. Agad niyang ibinaling ang kanyang pansin sa daanan at mas binilisan niya ang kanyang paglalakad dahil palakas na noon ng palakas ang igik ng baboy. Noong ilang dipa na lang ang layo niya sa kulungan ng baboy, nakalanghap ng sobrang baho si Lolo. Alam niyang hindi iyon amoy ng dumi ng baboy. Dahil nasanay na siya sa amoy nito. Mas masangsang iyon at may halong lansa, kaya nagkaroon ng ibang kutob si Lolo. Habang papalapit siya roon, napansin ni Lolo na maliban sa kanilang baboy, may isa pang gumagalaw doon. Malamlam ang bumbilya sa kulungang yon, kaya hindi gaanong naaaninag ni Lolo. Subalit nang mapagtanto niyang hindi yun baboy, kaya tinutukan niya yun ng baril. Marahang lumapit si Lolo doon habang inihanda niya ang kanyang sarili. Saktong pagkalapit niya ay doon niya nakita ang dalawang mabalahibong tao. Kita rin ang aking abuelo na mas mahaba ang kanilang mga binti at braso kung ikukumpara sa normal na tao. Ang mas lalo pang nagbigay ng kilabot kay Lolo noon ay nang makita niyang pinatay na pala ng dalawa ang baboy na yon at inisa-isang kinain ng mga biik na nasa sinapupunan pa nito. Napamura noon si Lolo at agad na pinaputukan sila. Subalit naging mabilis ang kanilang paggalaw at lumundag sila. Magkahalong takot at mangha ang naramdaman ng aking abuelo noon, lalo pa at hindi niya inaasahan ng ganoong tagpo. Bago tuluyang asikasuhin ang namatay nilang baboy, nagpasya si Lolo na habulin ng dalawang aswang na yon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng babuyan. Subalit hindi na niya naabutan yon. Dahil doon, nagpasya pa lang siyang bumalik sa babuyan at tinignan kung talagang patay na ang inahing baboy na yon. Nang mga panahong yon, nakumpirma niyang wala nang ang buhay ang naturang inahing baboy. Naisip ni Lolo na baka siya ang paghihinalaan ng kanyang tiyo Pipoy. Gawa nun, nagpasya si Lolo na puntahan ang kanyang tiyuhin sa kanilang bahay. Pagkarating niya doon, agad siyang tumawag sa kanyang tiyuhin. Pagkalabas naman ng kanyang tiyo Pipoy, sinabi niya kung ano ang nangyari. Napamura naman noon ang tiyuhin ni Lolo at napawika na mabuti na lamang at hindi nagawang balingan ng aswang ang kanyang asawa. Nung mga panahong yun kasi, ay 5 buwang buntis ang asawa ng tiyuhin ni Lolo. Tiningnan nila ang namatay na baboy at kahit na nanghihinayang man sila, wala silang nagawa kung hindi ang ilibing na lamang yon. Sinabihan din si Lolo ng kanyang tiyo Pipoy na pagsabihan kaagad siya kapag may umataking aswang. Dagdag kasi niya, baka sa mga susunod na pagkakataon, ang asawa na ng tiyuhin ni Lolo ang siyang aatakihin ng aswang. Dumaan nga ang mga araw, hindi na rin nakabalik ang mga aswang na yon. Wala na rin silang nagawa kung hindi ang alagaan ng iba pang mga baboy na natira, para kalaunan ay maging inahin na rin. Mga huling linggo noon ng Agosto, dahil nakapagbenta na sila ng ibang baboy, 2 inahing baboy na lamang daw ang natitira noon. Maiging binabantayan yun ni Lolo dahil nga takot na silang maulit ang nangyari sa isa nilang alaga.
Malapit na rin noong mga anak ang asawa ng kanyang tiyo Pipoy, kaya maging sa bahay nila ay nagbabantay na rin si Lolo. Bandang 11:00 na ng gabi noon, nakaramdam ng antok si Lolo. Naisipan niyang pumasok sa kubo at umidlip muna kahit saglit lamang. Hindi niya rin alam noon kung bakit biglaan siyang nakaramdam ng antok. Pero nagpatianod na lamang siya. Subalit biglaan na lamang siyang naalimpungatan nang makarinig siya ng malakas na ingay sa bubong ng kanilang babuyan. Pupungas-pungas na bumangon noon si Lolo at kinuha ang kanyang baril tsaka ang flashlight. Nung mga panahong yon, nagpasya siyang bumaba dahil malakas ang kutob niyang aswang ang gumagawa ng ingay na yon. Inihanda na niya ang kanyang baril habang naglalakad noon. Halos tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ni Lolo. Subalit dahil alam niya kung ano ang posibleng idulot ng kanyang takot, kaya pinilit niyang tatagan ng kanyang loob. Pagkalapit niya sa babuyan, saglit siyang tumigil para magmatsyag sa paligid. Walang ano-ano. May narinig siyang ingay sa ibabaw na parang may kung anong gumagalaw doon. Dahil gawa sa yero ang bubong ng kulungan ng baboy, maririnig talaga ni Lolo kahit ang mahinang paggalaw doon. Una, tinungo ni Lolo ang mga baboy nilang buntis at nang malaman niyang nasa maayos na kalagayan naman ng mga yon, nagpasya na siyang tingnan ng bubong. Agad siyang naghanap ng mapagpwestuhan at pagkatapos ay inilawan niya ang bubungan ng kanilang babuyan. Saktong pagkailaw niya ay nakita niya ang 4 na maiitim na nilalang na puno ng balahibo ang katawan. Parang mga unggoy daw ang mga yon, pero mas hawig daw sila sa mga tao. Ang labis lamang na nagbigay ng kilabot sa kanya ay nang makita niyang nagbabaga ang kanilang mga mata at parang may mga pangil sila. Kahit na iniilawan na ni Lolo ang mga yon, parang baliwala lang sa kanila. Ang kanilang atensyon kasi ay nakatuon sa bahay ng tiyuhin ni Lolo. Sa kadahilanang yon, napasigaw na siya para agawin ang kanilang pansin at kasabay noon, pinaputukan niya iyon ng baril. Agad namang napalingon ang 4 na aswang at sa hindi inaasahan ni Lolo, lumundag ang mga iyon patungo sa bahay ng kanyang tiyuhin. Gawa ng ingay ng putok ng baril at ng malakas na kalabog sa kanilang bubungan, nagmadaling lumabas ang tiyuhin ni Lolo. Tumakbo naman ang aking abuelo palapit doon at agad na ibinalita kung ano ang nangyari. Napamura naman ang tiyuhin ng aking lolo at nagmadaling pumasok sa kanilang bahay. Pagkabalik niya ay may dala na siyang baril at sinabihan niya si Lolo na tutugisin nila ang aswang. Dagdag pa niya ay paniguradong ang buntis niyang asawa ang pakay ng mga yon. Inilawan nila ang ibabaw, subalit labis ang kanilang pagtataka dahil wala man lang kahit na anong nilalang na nasa ibabaw. Papasok na sana uli ang tiyo Popoy ni Lolo, ngunit sinabihan siya ni Lolo na baka may tagabulag lang ang aswang, kaya hindi nila yon nakikita. Sa kadahilanang yon, nagpasya silang sumigaw upang hamuni ng aswang. Nakatatlong sigaw na sila noon at pagmumura sa aswang, nang bigla nilang narinig ang ungol ng asawa ng tiyuhin. Dahil doon, saglit na nagpaalam ang tiyo Pipoy ni Lolo at nagmadaling pumasok sa kanilang bahay. Sakto namang pagkapasok ng tiyuhin ni Lolo, may narinig siyang ingay na pagkaluskos sa bubungan. Agad na napasigaw si Lolo at sinabi na naroroon pa rin sa ibabaw ng bubong ang aswang. Dahil hindi kaagad nakalabas ang kanyang tiyuhin, nagpasya si Lolo na maghanap na muna ng paraan para makita ang mga aswang. Kumuha siya ng hagdan at pagkatapos ay sinubukang umakyat sa bubong. Saktong pagkaakyat niya, tumambad sa kanya ang 2 aswang na nakatuwad
na animoy sumisilip sa buong bahay. Noon din ay muling napamura si Lolo. Binantaan niya ang mga iyon at nang makita niyang napatitig sa kanya ang dalawa, doon niya itinutok ang kanyang baril. Sinabi niya na sa oras na hindi aalis ang mga aswang na yon, babarilin siya nila. Subalit kahit na lumipas na ang 2 minuto, hindi pa rin gumagalaw ang aswang. Akmang papuputokan na sana iyon ni Lolo nang makarinig siya ng kaluskos sa silong ng bahay ng kanyang tiyuhin. Agad siyang nagkaroon ng kutob na baka naroroon sa ilalim ng kanilang bahay ang 2 pang aswang. Dahil doon, sumigaw siya para pagsabihan ng kanyang tiyuhin. Gawa nang napalingon siya ng magsalita, nawaglit sa kanyang atensyon ng panandalian ng 2 aswang na nasa ibabaw ng bubong. Akmang ibabalik na sana ni Lolo ang kanyang pansin sa 2, pero nagulat siya nang nasa tapat na niya ang 2. Hindi na siya noon nagdalawang isip at agad na ipinutok ang baril niya sa isang aswang. Dahil doon, napaungol yun at napaatras. Ang isang aswang naman ay mabilis na gumalaw at itinulak niya si Lolo. Nawalan ng balanse noon ang aking abuelo, kaya napasigaw siya noong papabagsak na siya. Sa kabutihang palad, nakababa na sa kanilang bahay ang kanyang tiyuhin, kaya nakita niya ang nangyari. Nagmadali siyang alalayan si Lolo kaya hindi tuluyang bumagsak sa lupa ang aking abuelo. Sinabi naman kaagad ni Lolo na nagawa niyang tamaan ng bala ang isang aswang. Sinabi rin niya ulit na paniguradong nasa ilalim ng kanilang bahay ang 2 pa. Gawa nun, sinilip nila ang ilalim ng bahay. Subalit wala silang nakita maliban na lamang sa 2 pusa na nakaupo roon habang nakatingala. Papuputukan na sana ni Lolo ang mga pusang yon, subalit pinigilan siya ng kanyang tiyuhin at sinabihan na baka malasin siya kung gagawin niya yon. Sa kadahilan ng inakala nila noong una na mga simpleng pusa lang yon, hindi nila yon pinansin. Agad namang itinuon ng 2 ang paghahanap sa iba pang mga aswang. Subalit noong mapayuko si Lolo at mapatingin sa pagitan ng kanyang 2 hita, sumakto iyon sa ilalim ng bahay ng kanyang tiyo Pipoy. Napamura ng malakas si Lolo dahil kita niya na ang 2 pusang nakaupo roon ay hindi talaga mga pusa, kung hindi mga taong mabalahibo na may nagbabagang mga mata. Kita rin niya na naglalaway sila habang pinipilit na sinisilip ang siwang ng sahig na gawa sa kawayan. Bago pa man makapagsalita ay binaril na ni Lolo ang isa at tinamaan yon sa kanyang likod. Nagulat naman ang kanyang tiyuhin, kaya nagtanong yon kung bakit niya ginawa ang naturang bagay. Hindi na muna nagpaliwanag si Lolo. Sa halip, tumakbo siya para habulin ng isa pang aswang na tumakas. Ang natamaan namang aswang ay nagpumilit na gumagapang palabas sa silong. Kaya agad na sinabi ni Lolo sa kanyang tiyuhin kung ano ang kanyang natuklasan. Napamura kaagad ang tiyuhin ni Lolo nang malaman niyang aswang pala ang mga yon. Agad nilang nilapitan ang aswang na gumagapang at pagkatapos ay pilit na pinapaamin kung sino siya at taga saan siya. Nang mga panahong yun kasi ay nasa anyo na siya ng mabalahibong tao. Pero hinang-hina na dahil sa kanyang tama sa likuran. Nung hindi sumasagot ang aswang na yon, nagpasya silang ipasok yon sa kulungan ng baboy at saka sinigurado nila na hindi iyon makakalabas sa pamamagitan ng pagtalokbong sa kanya ng kumot at sa paggapos sa kanya. Alam ng 2 na babalikan ng kanyang mga kasama ang aswang na yon, kaya ginamit nila iyon bilang pain. Nung masiguro na nilang hindi nga makakatakas ang naturang nilalang, sinabihan ng kanyang tiyuhin si Lolo na babalikan na muna niya ang kanyang asawa na naiwan sa loob ng kanilang bahay para alamin ang kanyang sitwasyon.
Napatango naman si Lolo at nagpasya na lang siyang bantayan ng mag-isa ang naturang aswang. Dahil hinang-hina na ang naturang nilalang, nawalan siya ng malay. Nung una ay inakala ni Lolo na baka tuluyan na iyong namatay. Subalit nang akmang lalapitan sana niya at aalamin, ay nagulat siya nang magising ang nilalang at sinubukan pa siyang kagatin. Mabuti na nga lang at naging alerto si Lolo sa kanyang galaw, kaya hindi siya nakagat nito. Napamura si Lolo at inambahan ding babarilin ng aswang. Ngunit naisip niya ang kanilang binabalak, kaya hinayaan na lang niya yon at nagpasya na lang siyang manabako noon habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang tiyuhin. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pananabako nang makarinig siya ng mahinang kaluskos. Dahil sa madilim na parte, hindi niya kaagad na aninag ang naturang bagay. Dahil doon, sinubukan niyang ilawan at nagulat siya nang may maaninag siyang mabilis na gumalaw. Bunsod ng kanyang malakas na kutob, inihanda na niya ang kanyang baril. Inisip ni Lolo na malamang ay kasama yun ng aswang na kanilang binihag. Kaya alam niyang nasa panganib siya. Walang ano-ano, umihip ng malakas ang hangin at may naririnig siyang mabibilis na yabag na umiikot sa kanilang babuyan. Iginala rin ni Lolo ang kanyang paningin, subalit wala talaga siyang nakikita. Ilang sandali pa, narinig niyang umigik ang mga baboy doon, kaya alam niyang nasa malapit na ang aswang. Saktong pagkalingon niya noon, nakita niya ang isang aswang na may buhaghag na buhok. Gumagapang yun patungo sa kanya, kaya agad niyang pinaputukan. Subalit magkahalong takot at mangha ang siyang naramdaman ni Lolo nang nagawang ilagan ng aswang na yon ang kanyang bala. Nagulat pa siya nang mapalundag sa kanyang harapan ng aswang at mabilis siyang naitulak nito. Sa kadahilanang hindi nakapaghanda si Lolo, nabuwal siya sa lupa. Nagmadali naman ang aswang na lapitan ng kanyang kauri at sinubukan nitong iligtas. Subalit bago pa man yun magtagumpay sa kanyang pakay, nakatayo na si Lolo at naitutok na nito sa kanila ang kanyang baril. Lumingon naman sa kanya ang aswang na yun at umangil. Habang nakatitig kay Lolo ang aswang na may buhaghag na buhok, kinakalas nito ang tali ng kanyang kasama. Dahil doon, nagpasya si Lolo na paputukan ng ikalawang aswang. Tinamaan yun sa balikat, kaya agad siyang tumigil sa pagkalas ng tali ng kanyang kasama. Nakita naman ng aswang na may sugat sa bandang likod ang ginawa ni Lolo, kaya umangil siya at siya na mismo ang kumalas sa kanyang sarili dahil wala na siyang takip na kulambo. Nakita naman ni Lolo yon, kaya inakma niyang babarilin yon. Subalit saktong pagkalabit niya sa gatilyo, ay naging mabilis ang galaw ng ikalawang aswang at isinangga nito ang kanyang katawan. Bunsod nun, siya ang tinamaan ng bala at nasaktong nasa bandang kaliwang likuran yon. Sa kadahilanang yon, nabuwal ang naturang aswang at mas lalo pang nanggalaiti ang unang aswang. Nang mga sandaling iyon, tuluyang nakalas na ng aswang na iyon ang kanyang tali, kaya sinubukan niyang umatake sa aking Lolo. Bunsod nito, 2 beses siyang pinaputukan ni Lolo at agad din na napahandusay yon. Dahil sa naging putok ng baril, nagmadaling tumungo ang tiyuhin ni Lolo sa kanya. Napailing na lang yon nang makita niyang nakahandusay na ang 2 aswang na yon. Agad niyang sinabi na baka magkadugo ang mga yon, kaya kinakailangan nilang mag-antabay dahil baka may iba pang mga kapamilya ang 2 aswang. Habang nag-aantabay sila sa paligid, minamatyagan din nila ang bahay kung saan naroroon ang asawa ni Tio Pipoy ni Lolo. Alam kasi nilang paniguradong gaganti ang mga aswang dahil sa kanilang ginawa. Bandang 1:00 ng madaling araw, pareho nang nakaramdam ng antok ang aking Lolo at ang kanyang tiyuhin.
Subalit dahil sa kanilang pangambang may susugod pang aswang, nagbantay sila sa paligid. Hindi nga sila nagkakamali dahil lumipas lamang noon ng mahigit 15 minuto ay may naaninag silang lumagapak sa ibabaw ng bubong ng babuyan. Batid nilang dalawa na aswang yon at malaki ang posibilidad na konektado yun sa dalawa pang aswang. Kaya napasigaw na sina Lolo. Sinabi nila sa aswang na yun na kung ayaw niyang matulad sa kanyang kaanak, umalis na lamang siya at wag nang magpapakita. Sinabi rin nila kung ano ang kanilang ginawa sa dalawang aswang na siyang naging dahilan para mas lalong magalit ito. Mabilis namang lumundag ang aswang na yon at nang makita niya ang dalawa niyang kasama na nakahandusay, ibinaling niya ang kanyang pansin kina Lolo at mabilis itong umatake. Dahil doon, hindi na rin nag-aksaya pa ng oras sina Lolo at ang kanyang tiyuhin. Pinaulanan nila ng bala ang aswang na yon at dahil sa angking bilis at liksi ng nilalang, nagawa niyang ilagan ng iilang mga bala. Subalit dahil dalawa ang kanyang kalaban, natamaan pa rin siya ng mga yon at naging dahilan para bumagsak yun sa lupa. Nilapitan yun nila Lolo at kinumpirma kung patay na ba yun. Subalit nakita nilang gumagalaw pa ito at dahil doon, pinagsabihan yun ng tiyuhin ni Lolo na kung hindi na sana sila umatake sa babuyan ay hindi mangyayari ang ganoong bagay. Sinabi rin niya na hindi sila magpapatawad sa mga kagaya nilang aswang dahil namimerwisyo ang mga yon sa mga tao. Noong mismong sandaling yon, inilapit ng Tiyo Pipoy ni Lolo ang dulo ng kanyang baril sa ulo ng aswang. Sinabihan niya rin iyon na magsama-sama na sila nang sa gayon ay wala nang magiging perwisyo sa babuyan. Pagkatapos niyang sabihin ng ganong bagay, walang pagdadalawang isip niyang binaril ang aswang na yon. Sa isang iglap lang, kumalat ang utak ng naturang aswang. Nagkatitigan na lang sina Lolo at ang kanyang Tiyo Pipoy dahil doon. Nang lumaon, kahit na sa ganong oras ay nagpasya silang itapon ng mga bangkay na iyon sa pinakamalapit na ilog kung saan din bumabagsak ang mga dumi ng kanilang alagang baboy. Malakas kasi ang agos nun, kaya nakakatiyak silang aanurin nito ang mga bangkay ng aswang na yon. Nang matapos nilang gawin ang ganong bagay, napagpasyahan nilang bumalik na. Dahil sa nangyari, doon na sa bahay ng kanyang tiyuhin natulog si Lolo. Naisip kasi nila na kapag sa labas lang si Lolo ay baka kung ano ang mangyari sa kanya. Baka balikan siya ng ibang aswang. Sa kaparaanan din nilang iyon, magagawa nilang ipagtanggol ang buntis na asawa ng tiyuhin ni Lolo. Sa kabutihang palad, wala namang aswang ang muling umatake. Kinabukasan, nagpasya silang dalawa na tignan ng bahagi kung saan nila itinapon ang 3 bangkay ng aswang. Sinigurado nila na walang mga bakas sa bahaging yon at maging sa kanilang babuyan. Dumaan pa ang mga araw at nanganak na ang asawa ng tiyuhin ni Lolo. Inakala nila na noon ay wala na nga talagang aswang. Subalit nang dumaan ng ilang buwan, napansin nila Lolo na may isang lalaki daw na panayang pabalik-balik sa kanilang baryo at tinatanong kung ilan daw ang mga tao sa babuyan ng tiyuhin ng aking abuelo. Minsan, nagkrus ang landas nilang dalawa ni Lolo at nataon na nagtanong siya kung ilan ang tauhan sa naturang babuyan. Hindi kaagad sumagot si Lolo, sa halip ay tiningnan niya sa mga mata ang taong yon. Ganoon na lamang ang gulat ng aking abuelo nang umiwas ng titig ang naturang lalaki. Ilang minuto siyang tiningnan ng aking abuelo at nagulat si Lolo nang matandaan niya ang hubog ng mukha ng taong yon. Agad niyang tinanong kung natamaan na ba ng bala ang naturang tao. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, nagmadali siyang umiwas at umalis sana. Subalit agad siyang hinawakan ni Lolo sa kanyang braso at agad na pinaharap.
Pilit na nagpupumiglas ang lalaki, kaya doon na siya kinumpronta ni Lolo. Nanginig daw ang lalaking yun dahil sa takot, lalo pa nang sabihin ni Lolo kung ano ang kanilang ginawa sa 3 kapamilya nito. Nang mga panahong yon, binantaan ni Lolo ang naturang tao na kapag hindi siya umalis at magpatuloy sa pagpapabalik-balik sa baryong yon, titiyakin daw ni Lolo na susunod iyon sa 3 aswang na kanilang pinatay. Pagkarinig naman ng lalaki ng sinabi ni Lolo, ay nanlumo yun at nasindak. Noon din ay binitawan ni Lolo ang kanyang mga braso at parang asong bumahag ang buntot ng naturang tao. Muli siyang napalingon kay Lolo at kahit payuko ay tumitig iyon ng mabalasik. Subalit nang akmang hawakan sana ulit yun ni Lolo sa kanyang braso, mabilis yung umalis at hindi na nito nagawa pa ang lumingon. Pagka-uwi naman ni Lolo sa bahay ng kanyang tiyo Pipoy, ibinalita niya ang nangyari. Napatawan na lamang ang tiyuhin ng aking abuelo dahil natakot daw kay Lolo ang aswang na yun. Sinabi pa niya na marahil daw ay takot na yun na bumalik pa, kaya paniguradong magiging payapa na ang kanilang buhay. Tumagal pa ng ilang taon si Lolo doon, subalit nang magpasya siyang lumuwas patungo sa Maynila, umalis na siya sa babuyan ng kanyang tiyuhin. Kalaunan, nang magkapamilya si Lolo ay umuwi na rin ulit siya sa probinsya. Maging kaming mga apo niya ay dito na rin ipinanganak. Sa kabutihang palad, hanggang sa kami ay lumaki, hindi kami nakaranas na atakihin ng aswang. Ang sabi ni Lolo, baka moderno na ang panahon kaya takot na ang aswang na lumabas sa kanilang mga lungga at hayagang ipakita ang kanilang pagkatao. Wala na rin siyang naging balita sa naturang tao. Hindi na rin kasi bumalik yon sa kanilang baryo. Marahil ay natakot siya sa naging banta ng aking abuelo na magiging kapalaran din niya ang kapalaran ng kanyang kaanak na umatake sa babuyan ng tiyuhin ni Lolo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa. Magandang umaga po Kuya Chris at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Isa po ako sa tagapakinig mo na tahimik lang na nakikinig sa bawat ina-upload mong mga istorya. At masasabi ko talagang aliw na aliw akong makinig. Sa ganda po ng mga istoryang ibinabahagi ng mga nagpapadala sa inyo, ay nainganyo po akong magpadala rin ng aking kwento. Katulad po ng iba, itago niyo din po ako sa pangalang Estoy. Para po hindi ako makilala ng mga nakakakilala sa akin. Ako po ay tubong Mindanao. Ngunit ang kwentong aking ibabahagi ay ibinahagi lang din sa akin ng aking tito sa pinsan na taga Negros. Kaya naman nagpaalam ako sa kanya na ibabahagi ko sa inyo ang ikinuwento niya sa akin tungkol sa kanyang lolo Andoy na isang antingero. Basta itago ko lamang daw ang aming pagkakakilanlan. Hindi ko po alam Kuya Chris kung nakakatakot ito. Pero kung ako kasi ang tatanungin ay medyo nakakatawa siya. Dahil siguro sa paraan ng pagkukwento ng aking tito sa pinsan dahil may kasama itong aksyon. Ayon po sa kanya, ang anting-anting ng kanyang lolo Andoy ay green bone na nanggaling sa parte ng katawan ng isang patay. Makikita lamang po ito kapag sila'y naging kalansay na o di kaya'y sinunog ang katawan nila at naging abo. Hindi lahat ng tao na namatay ay nagtataglay ng green bone. Ang kasabihan pa noon, kapag ang isang patay ay nakitaan ng green bone, ay mabait ito nung siya'y nabubuhay pa. O di kaya naman ay matalino. Mayroon ding nagsasabing anak sila ng mga engkanto o engkantada. Maraming interpretasyon, maraming haka-haka tungkol sa berdeng buto.
Nang makuha ng Lolo Andoy niya ang green bone sa isang kalansay, ay agad niya itong inilagay sa isang maliit na garapon at kinuwintas ito. Simula nun, ay naging kakaiba ang enerhiyang dumadaloy sa katawan ng kanyang lolo. Kaya nitong maglaho at magmanipula ng mga bagay-bagay, hayop man o tao. Naging bantog si Lolo Andoy sa kanilang bayan at marami siyang mga natulungan. Likas kasi sa pagiging mabait ang Lolo Andoy o likas na sa kanilang magkakapatid ang maging mabuti. Hindi nga lang nabiyayaan ng lolo ko ng anting-anting katulad ni Lolo Andoy. Hindi ko na po naabutan ang mga lolo kong ito dahil ako po ang pinakabata sa pamilya namin. Minsan ay nakatuwaan ng aking lolo at ni Lolo Andoy na manguha ng itlog sa bakuran ni Aling Idang na hindi siya nakikita. Kaya nung pumasok si Lolo Andoy sa loob ng bakuran ni Aling Idang, hindi siya nakita nito na dumaan sa likod mismo ng matandang dalaga. Kinuha ni Lolo Andoy ang isang tray at dali-dali nang lumabas. Kinagabihan ay nilagnat si Lolo hanggang sa isinuli nila ang itlog ng walang labis at walang kulang tsaka humingi ng tawad kay Aling Idang. Napagalitan sila ng matanda at kalaunan ay pinayuhan rin na ang nagmamay-ari ng green bone na nakuha ni Lolo Andoy ay mabuting tao. Nagulat sila kung ano ang ibig sabihin ni Aling Idang. Sa halip na sumagot ang matandang dalaga, ay napatingin ito sa kwintas ng aming Lolo Andoy, tsaka napangiti at pumasok na sa kanyang bahay. Nagkatinginan lang ang aming mga lolo. Lumipas pa ang mga taon. Nasanay na ang Lolo Andoy kung paano gamitin ang kanyang anting-anting na green bone. Ngunit kalakip ng lahat ng ito ay ang mga pagsubok na lumalapit sa kanya. Isang gabi, pauwi na ang Lolo Andoy at mag-isa lamang siya nung gabing yon. Hindi niya nakasama ang aking lolo dahil nagtungo ito sa karatig bayan upang manligaw. Hindi ko pala nabanggit na kapatid po ng aking lolo si Lolo Andoy. 4 po silang magkakapatid at si Lola Elma ang nag-iisang babae na noon ay nasa Maroko nakatira kasama ng kanyang asawa. Si Lolo Abner ang panganay ay nasa Europa, isang doktor sa ilalim ng tubig. Isa kasi siyang marine biology. Nag-iisang siyentipikong naniniwala sa mga hindi kauri. Kaya naman malapit si lolo ko at si Lolo Andoy dahil sila na lamang dalawa ang natitirang magkasama dito sa Pilipinas. At yun na nga po, Kuya Chris. Mag-isang tinahak ng Lolo Andoy ang daan pauwi sa kanila. Nang maramdaman niyang tila ba may sumusunod sa kanyang likuran. Alam niyang hindi normal ang sumusunod na yon dahil na rin sa green bone na pinalagyan niya ng langis sa kanilang Tito Ramil na isang manggagamot. Nasa lahi na nila ang maging manggagamot. Kaya hindi na nakapagtataka kung siya ay magiging katulad ng kanilang mga angkan. Hindi lamang pinansin ni Lolo Andoy ang sumusunod sa kanya. Ngunit nagtatayuan na ang kanyang mga balahibo dahil sa kilabot. Kabilugan noon ng buwan at napakaganda ng paligid dahil natatanglawan ng sinag ng buwan ng buong kaparangan. Habang binabaybay ang pilapil, nakakaamoy ang lolo ng hindi kaaya-ayang amoy. Napakalansa ang nakakasulasok na ito. Alam niyang aswang ang nagmamay-ari ng amoy na yon. Kaya naman hindi na nagsayang ng minuto at segundo si lolo. Naghanda na siya sa pag-atake nang hindi niya alam kung anong uri ng aswang. Nagmamadali siya at panay ang lingon niya sa likod. Dahil pabilis din ang pabilis ang kilos ng nilalang na nakasunod sa kanya. Halos patakbo na ang lakad na ginagawa ni lolo. At nagulat siya sa mabilis pa sa kidlat na pagtalon ng hindi niya mawari kung tao ba o aso.
Tatakbo na sana siya nang pagharap niya ay isang napakagandang dilag ang kanyang nakita. Napakaputi nito na halos kita mo na ang balat. Natatanaw din niya ang kagandahan sa likod ng mga maninipis na damit nito. Kaya naman napakunot ang noo ni Lolo at inis na tinitigan ng babaeng tila sumasayaw sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Naisip pa niyang hindi ba nilalamig ang babaeng kaharap dahil hindi man lang ito nag-abalang magsuot ng mga panloob. Tila ba nang aakit ang babae dahil nililipad pa ng hangin ang mahaba at napakadulas nitong buhok, at tila ba nagliliwanag siya katulad ng buwan. Kung hindi pa uminit ang green bone niyang may langis ay hindi matatauan si Lolo sa panlilinlang ng aswang. Nagalit ang babae nang sabihan niya itong ang lansa ng amoy, kaya naman nagpalit ito ng anyo sa isang nakakatakot na aswang. Sa panahong yun, wala pa siyang alam tungkol sa mga uri ng aswang. Basta nakakatakot ang muka para sa kanya ay aswang na yon. Pinuluputan si Lolo ng aswang gamit ang kanyang mahabang buhok. Halos hindi na makahinga ang lolo ko nun. Mas lalo pa siyang nagimbal na ang kaninang napakakinis na babae ay tila naging mabangis na halimaw na. Nagpumiglas ang aking lolo ngunit mahigpit ang pagkakapulupot ng buhok nito sa kanyang katawan. At mas lalong hindi nakapurma agad ang lolo nang tumakbo ang aswang at hila-hila siya nito. Halos mahilo ang lolo ko sa bilis ng ginawang pagtakbo at pagkaladkad sa kanya ng aswang. Ang wika pa niya, humanda ang aswang na to kapag siya'y nakatakas. Kahit nahirap, ay pinilit ni Lolo na makaalpas sa aswang. Nag-usal siya ng isang orasyon na ang anting-anting mismo ng green bone ang nagmamando. Sa ginawang orasyon ni Lolo, tila napahinto ang babae. Hindi ito kumikilos. Kaya habang usal ang orasyon, ay sinamantala ni Lolo ang pagluwag ng buhok ng aswang. Nang makawala ay agad na sinugod ng aswang si Lolo. Agad namang nag-usal ng panalangin ng Lolo na isang Latin. Ngunit may pangontrang orasyon din ng aswang nakaharap. At tila ba naging matalim ang buhok nito nang madampian siya ng mga hibla nang siya'y umiwas. Dahil nasugatan ng kaunti ang Lolo. Hinawakan niya ang kwintas at nag-usal ng isang orasyon para sa kaalaman. Bago pa man matapos ang orasyon ay sinugod siya ng aswang gamit ang buhok nito. Habang umiiwas, ay napagtanto ni Lolo na hindi halos gumagalaw ang aswang maliban lang sa mga buhok nito. Kaya sinuring mabuti ni Lolo ang galaw ng kalaban. Sa matinding pag-iisip, ay muntik na tamaan si Lolo ng buhok ng aswang. Umilaw ang kanyang anting-anting at tila ba nagkaroon si Lolo ng lakas at talino. Nang susugod muli ang aswang ay maagap niyang nahawakan ng buhok nito. Doon na napansin ni Lolo ang pagniwi ng aswang. Ngayon alam na niyang ang buhok nito ang kanyang kalakasan. Kinuha ni Lolo ang punyal na palaging nakasukbit sa kanyang bewang. Nang aktong susugod ang aswang gamit ang isang umpok pang buhok, ay agad na ginupit ni Lolo ang hawak niyang isa pang buhok ng aswang. Napahiyaw ang aswang at tila lantang gulay na bumagsak ang buhok nito sa lupa. At ang aswang naman ay nanamlay. Naging maganda ang kalahati nitong muka habang ang kabila ay isang halimaw dahil na rin sa mahaba pa nitong kalahati ng buhok niyang naputol. Sinugod pa uli ng aswang si Lolo gamit ang kalahating buhok nito. Ngunit dahil sa kanyang anting-anting ay maagap niya itong nahawakan. Hinila niya itong bahagya dahilan para umalulong ang aswang na tila ba nagtatawag ng kakampi. Ngunit maagap niyang napigilan nang itinapat niya ang punyal na hawak sa buhok nito. Nanlaki ang mata ng babae at nagmakaawa sa aking lolo. Nawag putulin ng kanyang buhok
at ito ay kanilang ginagamit na proteksyon laban sa kaaway. Pumayag naman ang aking lolo at nakipagkasundo sa aswang na wag na silang mangangambala sa aming bayan, lalo na ang gambalain ng aming angkan, at hindi rin tutugisin ng aking lolo ang kanilang lahi. Bilang pagpapatatag sa kasunduan, ang buhok niya ang magsisilbing palatandaan ng kanilang binitawang pangako sa bawat panig. Pinalaya ng lolo ko ang aswang at mabilis pa sa 4:00 naglaho ito. Halos maglupasay ang lolo ko sa sobrang pagod sa labang naganap. Naging bantog ang aking lolo bilang taga-usig ng aswang. At ito ang kanyang naging misyon noon. Madami na siyang nakasagupang iba't ibang uri ng aswang at lahat ng kanyang makukuha sa katawan ng mga ito ay kanyang magiging anting-anting dahil sa mga kasunduan. Kinatatakutan siya ng mga aswang sa panahong yon. Ang iba'y naghahanap na ng matataguan, ngunit nahahagilap sila ng lolo ko. Ang aswang na hindi nakaaway ng aking lolo ay ang lahi ng mga mambababoy. Dahil tahimik na namumuhay ang mga ito sa piling ng mga alagang hayop. Kaya naman ito ay kanyang binigyan ng mga piraso ng buhok at anumang uri na mula sa katawan ng aswang para sila ay maprotektahan laban sa mababangis na aswang. Kapalit ng kabutihan ng aking lolo ay ang pagbabantay nila sa aming angkan para kami rin ay proteksyonan laban sa mababangis na aswang. At ngayong wala na ang aming lolo, lahat ng kanyang pinagdaanan ay mistulang kwento na lamang sa aming henerasyon. Maliban sa aming magkakapatid na mga apo ni lolo na kapatid ni Lolo Andoy. Bago na maalam si Lolo Andoy, inihabilin niya ang lahat ng kanyang anting-anting sa isang kaanak namin. Ang bilin ni Lolo Andoy ay mapapasa amin daw iyon sa takdang panahon. Ngunit ito ay tinanggihan namin. Wala kasing nakamana ng kanyang tapang upang sumagupa ng mga aswang. Ngunit ito'y nananatiling nakatago at kahit kailan ay pwede daw namin makuha kung sakaling handa na kaming tanggapin ang kanyang anting-anting. Isang kasaysayan ng aking lolo ang hindi namin maaaring makalimutan. Darating din siguro ang araw na magiging handa ako upang tanggapin ang kanyang handog para ipanlaban sa mga masasamang elemento. Isang kasaysayan na magpapatunay na hindi umubra ang aswang laban sa antingero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Estoy. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.